Maya-maya pa, may nag-doorbell ulit sa may pinto namin. For sure. Yung dinner na namin iyon. Ako na. Tumayo na si Echo at binuksan ng pinto. May pumasok na lalaki at may tinutulak na lalagyan ng food. Pakilagay na lang dyan. Seryosong sabi ni Echo. Tinignan naman ng waiter si Echo. Yes, sir. Napalapit ako sa waiter na makita ko. Parang special yung hinanda sa amin. Wow, may candles pang kasama. Natuwa naman ako. Para kasing ang romantic. Dinner with Echo sa Bora. At may candles pa talagang kasama. Napansin naman ako ng waiter. Tinignan ako mula ulo hanggang paa. Nailang naman ako. T-shirt lang kasi na Echo ang suot ko. Na maikli. Demure naman kasi ako. Kay Echo lang talaga ako nagiging aggressive. Ngamitin naman yung waiter sa akin. Kasama po talaga ang candles. Kapag nagre-request ng dinner ang mga nasa couple suite. Talaga? Tumangutango ako habang tinititigan yung candles. Actually, kung gusto niyo po, pwede ako magdala ng flowers dito. Sabi ng waiter habang kumikindat sa akin. Kumindat nga ba siya? Bigla naman, humarang si Echo sa gitna namin. Natakpan niya tuloy ako parang tinatago sa waiter. Umalis ka na kung ayaw mo, mawalan ka ng trabaho. Sabi ni Echo, sa nakakatakot na boses. Kinabahan ata ang waiter at dali-dali nang umalis. Teka Echo, hindi pa natin siya nabibigyan ng tip. Tinitingnan ko yung nagmamadaling waiter at sumisilip na lang nung kasi nakaharang si Echo. Huwag mo na nga siyang intindihin. Sabi naman ni Echo tapos umupo na siya para kumain. Umupo na rin ako tapos kumain na kami. Echo, bakit ba? Ayaw mo mag-swimming tayo? Hindi ka ba marunong lumangoy? Baka hindi naman kasi siya marunong lumangoy. Kung gusto niya, turuan ko siya. Ano bang tanong yan? Biglang tingin na masama sa akin ni Echo. Kung marunong kang lumangoy, pero ayaw mo pa din mag-swimming, ibig sabihin, takot ka sa sharks? Napatigil siya sa pagkain at napatingin sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Sharks? Sa Boracay? Nagpapatawa ka ba? Kumunot na rin ang kanyang noo. Akala mo lang wala Echo, pero malay natin. Habang nag-swimming tayo, may biglang kumagat sa ating mga pating. Pero wag kang matakot. Siguro, di ka naman nila kakagatin eh. Baka kasi, ayaw ng mga pating na masungit. Pero malay din natin. Hindi kaya sinasabi mo tong dahilan. Dahil ikaw ang takot sa mga pating. Biglang ngisi ni Echo. Ha, sus. Hindi ako takot sa sharks, no? Wala kaya akong kinatatakutan. Sabi ko, at nakangiti ng todo kay Echo. Wala? Kahit ano? Napataas sa mga kilay ni Echo. Saan nga ba ako natatakot? Parang wala naman. Totoong wala nga. Tinaas ko pa ang right hand ko. Di ba natakot ka nung nawala ng ilaw sa bahay dati? Nakangisi niyang sabi. Nagulat naman ako sa kanyang sinabi. Ha, hindi naman ako natakot. Dahil sa brownout eh. Natakot lang ako na baka hindi kita mahanap on time. Di ako papayag na hindi kita pwedeng kausapin, no? Napaiwas ang tingin sa akin si Echo. Panigurado maya-maya. Mamumula na ang kanyang tenga. Sigurado, takot ka sa heights. Hindi no. Nag-bungee jumping pa nga ako sa building nyo para lang ma-impress ka sa akin eh. Namumula na ang kanyang tenga. Siguro takot ka sa kulog, sa clown, o sa karayom. Sunod-sunod niyang tanong. Nope. Hindi talaga ako takot diyan. First. Pinapakita ko pa kunwari ang muscles ko. Ano ba talaga kinatatakutan mo? Napaisip din si Echo. Napaisip din ako. Tuloy-tuloy pa rin sa panghuhula si Echo. Parang ayaw niyang tanggapin na wala akong kinatatakutan. Natapos na kami sa pagkain. Kinuha na yung pinagkainan namin. Then, taon na ako mag-shower. Tapos, si Echo naman ang sunod. Nakaupo lang ako sa kama. Kinakabahan ako. Dalawa lang kasi kami sa kwarto. And isa lang ang kama. Oops, kasi bawal man rape. Kaya lang, paglabas na Echo sa CR, dumiretso ka agad sa sala. Teka, Echo, dyan ka ba matutulog?
May ganon siya sa sofa at akmang matutulog na. Wait lang, dito ka na lang kaya sa kama? Baka kasi, hindi ka komportable dyan. Napatayo naman ako sa kinahihigaan ko. Matulog ka na, dito na lang ako. Umusad naman ako sa gilid ng kama at humiga. Grabe, ayaw na talaga akong makatabi. Pero kawawa naman siya. Kasi, andun siya sa sofa. Baka sumakit ang kanyang likod. Okay lang naman. Kung ako na lang dyan sa sofa dito ka nilang eko sa kama. Sa tingin mo, papatulugin kita dito. Matulog ka na dyan. Sabi ni Eko at tinakliban ng una ng ulo. Nakakalungkot naman kasi. Ako na nga ang concern sa kanya. Pero maya-maya tumakbo ako papuntang sofa. Eko. Napatayo rin naman siya automatically. Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Nakakulot noon naman siya. May ipis. May flying ipis. Turo ako ng turo sa kama. Sumiksik ako kay Eko. Ipis lang, sumisigaw ka na. Akala ko ba, wala kang kinatatakutan? Ibang level naman yung flying ipis Eko, paano yung ipis? Halos, isiksik ko na ang kaluluwa ko kay Eko. Teka, sandali nga. Kinuha na Eko ang kanyang tsinelas. Tapos pumunta sa may kama. Asan ba dito? Andyan lang siguro. Kanina lumilipad-lipad lang siya dyan Tumayo rin ako at pumunta sa pwesto ni Eko para sabihan ko na sana yung ipis. Eko, andun siya sa may sofa. Pumasok siya sa ilalim ng sofa. Sinagsik ulit ang ulo ko sa bandang kilikili ni Eko. In fairness, ang bango. Mamamatay din yan. Lumapit na ulit siya sa sofa at humiga. Iniwan niya ako nakatayo sa may kama. Tumakbo naman ako kay Eko. Teka Eko, umalis ka dyan. Baka kagatin ka ng ipis. Paano na? Super worry ako kasi baka makagat siya ng ipis. Sayang ang skin. Walang namamatay sa kagat ng ipis, sabi niya. At nagdalokbong ulit. Sumiksik ulit ako sa kanya. Pero isa siyang flying ipis. Tapos ang laki. Demonstrate ko pa kung gaano kalaki iyong ipis. Matulog ka na nga lang kasi. Walang kaimik-imik na yung sagot. Pero paano kung lumabas dyan yung flying ipis? Tapos kagatin ka at kagatin din ako. Paano na Eko? Super siksik ako sa kanya. Napaupo na siya sa sofa. Wala ka palang natatakutan ha? Ipis lang. Sigaw na ng sigaw. Sinuklayan niya ng kamay ang kanyang buhok. Tapos tumayo. Fine. Bulong niya. Tapos naglakad papuntang kama. Pagkatapos ay humiga na. Napansin niya nakatitig lang ako sa kanya. Matulog ka na nga lang dito. Bilis na. Di ka nakakagatin ng ipis dahil andito ako. Ngumiti naman ako at nahiga na rin sa kanyang tabi. First time makatulog akong katabi si Eko. Pinikit ko na ang mga mata ko. Pero paano naman ako makakatulog nito? Katabi ko lang ang pinapangarap ko. Ang landi kasi. Kaya lang maya-maya, nahiga siya sa gilid kaya nakatalikod siya sa akin. Tulog na kaya si Eko? Eko, tulog ka na ba? Walang sagot. Siguro, tulog na nga siya. Kaya nagmonolog na lang ako. Sorry ha. Inimbento ko lang naman yung ipis Wala naman talaga. Saka, hindi naman talaga ako takot sa ipis. Naisip ko lang nung tinanong mo ako kung ano pinakakinatatakutan ko. Isa lang naman talaga ang mawala ka Eko. Nax kasi, ang GC mo matulog ka na nga. Nababalong na ata ako. Pero this time, nakatulog na ako. Hindi ko malang napansin na namumula pala ng todo ang tenga ni Eko. Dahil kahit anong gawin niya, hindi rin siya makatulog. Alam mo iyong feeling na ayaw mo pang gumising kasi ang ganda pa ng panaginip mo. Yung adong ka sa pinakamagandang part. Pero dahil sisilaw ka na sa sikat ng araw, wala ka na ibang choice kung hindi ang bumangon. Actually, may isang choice ka pa. Pinatong ko ang unan sa mukha ko. Voila, madilim na ulit. Okay, game, panaginip. Where are we again? Oo, tama. Yung natulog kami magkatabi ni Eko.
Nag-isip pa nga ako kung panaginip iyon. Teka, panaginip nga ba iyon? Napabangon ako at tinignan ang katabi ko. Echo, walang reply. Wala naman kasi akong katabi. Teka, napanaginipan ko nga ba talaga ang lahat? Pero super natatandaan ko, sumigaw ako ng ipis. Tinignan ko ang paligid. Then, tumakbo ako sa may glass window. Nasa Bora naman ako. Hindi naman to panaginip. Pero bakit? Wala si Echo. Nasaan na ba siya? Lalabas na sana ako ng kwarto para hanapin siya. Nang minapansin akong note sa may table. Went to meeting. Just go down for breakfast. JT. JT. Sinulatan niya ako. Mas gwapo talaga si Echo. Pero speaking of notes, simula nang pumunta ako sa Bora, wala na akong natatanggap na scary letters. Ibig sabihin, baka nagpapadala nun sa akin ay hindi ako nasundan. Ayoko muna siyang isipin. Tinignan ko ang orasan. 9 a.m. na. Grabe ka kasi. Wala kang ginawa kung hindi ang matulog sa Bora. Hindi ko patuloy naaabutan ng pag-alis ni Echo. Sigurado ako, mga lunchtime pa sila matatapos. Ano kayang gagawin ko? Naligo na ako tapos nag-shorts at t-shirt lang. Hindi naman siguro magagalit si Echo sa suot ko. Hindi naman to kasing layering na bikini. Dinala ko na ang mga kailangan ko. Nag-sleepers na lang din ako tapos lumabas na ng hotel. Saan kaya ako magpipinta? Naglakad-lakad ako hanggang makarating ako sa may shore. Ayos to. Ang sarap ipinta ng dagat ngayon. Pumili ako ng lugar na walang masyadong tao. Then, sinet up ko na lang ang mga materials ko at nagsimula na ako magpinta. Grabe, ang ganda talaga ng dagat. Ang sarap pa ng hangin dito. Kaya kahit medyo nagugulo ang buhok ko, okay lang. Sana magustuhan to ni Echo para kapag stress siya. Tingnan lang niya ang painting ko at marerelax na siya. Lalagay ko to sa may living room sa bahay. At katulad nga naman nangyayari sa akin, every time nagpipinta ako, nawawala na naman ako ng sense of time and space. Masyado na naman ako nalulunod sa mga pinipinta ko, kaya hindi ko na malayan kung nasaan na ako at kung anong oras na. Nang matapos ko na pinagmasdan ko muna. Sana magustuhan to na Echo. Pero nagulat ako nang bigla na lang may nagpalakpakan. Napatingin ako sa paligid ko. Hala, pinagkukumpulan na pala ako ng mga tao. Ang ganda naman ng drawing mo, ate. Sabi ng isang bata. Ang cute naman niya, ang taba-taba. It's beautiful, iha. Saan ka natuto mag-paint? Sabi naman. Nung medyo ka-age ni Mams na babae. Very nice painting. Will you sell it to me? Hala, pati isang Amerikano nakikinood din pala. Ang ganda nga. Sobrang ganda. Sabi naman, ng isang teenager na lalaki. Pero hindi naman siya nakatingin sa painting ko. Sa akin siya nakatingin. Binutukan naman siya ng isang kaibigan. Nangunguna ka ha? Walang talo-talo pare. Sabi pa ng isang teenager. At ngumiti rin sa akin. Ngumiti rin ako sa kanila. Tapos to the thank you ako. Pero sorry, hindi ko siya ibibenta. Remembrance ko to sa Bora. Binigyan ko lamang sila ng number ng shop namin na Angie. Oo yan Angie ha. Kahit nasa bakasyon ako, kumikita pa rin. Hindi naman masyadong maganda. Napatingin naman ako sa nagsalita. Isang babae na nakataas ang kilay ay nakatitig sa akin. Siguro man kasing age ko rin to. Ngumiti na lang ako. Just to be polite. Maya-maya pa, umalis na ang mga tao. Niligpit ko na rin ang mga gamit ko. Sakto, lunchtime na. Sana tapos na si Echo para sabay na kami. Naglalakad ako pabalik sa hotel nang sinabayan ako ni Miss Taas Kilay. So, where did you get your nose? Sabi niya. Naguluhan naman ako sa kanyang sinabi. Huh? I mean, it's fake, right? I got mine from the Netherlands. Aniya. Napahawak naman ako sa ilong ko. Mukha ba talagang fake? Hindi ko naman alam ang sasabihin ko. Oh well, never mind. Bakit mga pala ako sinusundan? Hindi ba na niya ang usapan? Napataas na rin ako ng kilay sa kanyang sinabi. Sinusundan ko ba siya? Siya naman yung unang sumunod sa akin.
Hey, if you think I'm buying your painting, forget it. I don't even like it. Nakataas pa rin ang kanyang kilay. Ganda na ba talaga yung kanyang kilay? Nag-hair flip pa siya. Teka, di ba sabi ko naman, hindi ko ibebenta ang painting na to. Medyo ang weird niyang kausap. Actually, hindi naman kita sinusundan. Ito lang din yung daan papunta sa hotel ko. I said politely. Medyo napahinto siya sa paglalakad at nagsalita. Your hotel? What's the name? Inisip ko muna to. Ano ba yon? Regency? Bigla naman siyang napatawa. Yung tawa na parang nang iinis. Your hotel? Ang Regency? Stop pretending. You, social climber. That is my hotel. Super emphasize pa siya ng your. Tapos, my. May problema ba? Hala. Nawiwindang naman ako sa kanya. Tinawag niya ba akong social climber? Ano bang mali sa nasabi ko? Well, hindi naman ako madaling magalit. Ang word niyang talaga. Tumahimik na lang ako hanggang sa nakarating na kami sa Regency. Papasok na sana ako nang bigla na lamang siyang nagsalita. You're still not leaving. I told you, diba? You can't get a penny from me. So shoo, alis na. Ani Miss Taas Kilay. Narito ang hotel ko eh. Sabi ko sa kanya. Can you please stop saying it's your hotel because it's mine. Ako ang tagapagmana ng hotel na to. So please, stop lying. Medyo nagpapadyak pa siya sa pagsasabi niyon. Teka, parang gets ko na. Ang ibig mo bang sabihin, kayo may-ari ng hotel na to? Tumawa muna siya bago nagsalita. At least, you admitted it. Now leave, before I call the security guards. Liar. Yan ang kanyang huling sinabi, bago siya pumasok sa loob ng hotel. Liar? Ako ba yon? Bakit naman ako liar? Super word niyang talaga. Pumasok naman din ako, after some time. Nginitian ako ng doorman. Lagi ko rin kasi siyang nginingitian kapag lumalabas at pumapasok ako. So medyo friends kami. Nag-elevator na ako papunta sa kwarto namin. Kaya lang pagpasok ko, wala pa rin si Echo. Di pa rin kaya sila tapos. Pero by lunchtime, dapat tapos na sila. Bigla ako may narinig na kumakanta. Teka, ringtone ko yan ah. Kinuha ko ang phone ko sa loob ng bag ko. Bigla naman tumigil ang pagtunog. Hala si Echo, 30 missed calls na. Lagot ako. Tatawagan ko sana siya. Nang tumunog ulit yung phone ko. Mabilis ko nang sinagot. Hello? Ready ng tenga. Ito na naman tayo. Kanina pa kita tinatawagan ah. Asan ka ba? Sabi ko na eh. Galit na to. Sorry Echo. Naiwan ko kasi yung phone ko dito sa kwarto. Nagpaint ako kanina. Sorry ha. Saan ka naman nagpaint? Alam mo bang delikado dito pag mag-isa ka lang? Okay. Siya nang concerned. Sorry na. Wala naman nangyari sa akin eh. Paano kung meron? Uy, sorry na talaga. Huwag ka nang magalit. Huwag ka nang sumigaw oh. Narinig ko. Nagbuntong hininga din siya. Uy, di na yan galit. Echo, galit ka pa din ba? Ayos ka lang ba? Kumalma na rin ito. At mabuti naman. Napangiti naman ako. Kunwari nagagalit pero concerned lang naman talaga siya sa akin. Yes sir. Malakas ata to sir. Kung nakikita lang niya ang hiti ko. Sige na. Bilisan mo na. Bumaba ka na dito sa hall. Lunch buffet na. Okay. Ay Echo. Mapahinto ako. May sasabihin lang naman ako. Ano? Parang nairita siya. Madami bang langgam dyan? Manda ka sa banat ko. Ha? Nagtaka naman si Echo. Baka lang kasi nilalanggam ka. Ang sweet mo kasi eh. Okay, bye. At pinaba ko na kaagad. Pustahan. Namumula ng tenga nun. Bakit kaya sisiwitan ako kay Echo? Kahit sinisigawan niya ako. Nag-ayos lang ako ng konti. At nagpalit. Ito my favorite casual flowy dress. Iniwan ko muna ng painting sa ibabaw ng kama. Then, dinikitan ko ng notes sa gilid. For Echo, relaxing no? Kaya huwag ka na masyadong stressed. Kasi,
Bumaba na ako sa hall. Ang dami na kaagad tao. Lahat sila kumakain na. Hinanap ko si Echo. Pero syempre, nakipagbeso muna ako kay Bessie at nakipagburuan kay Ray. Pinakilala naman ni Paul ang dala niyang girlfriend. Tapos, yung mga hindi ko masyado nakakausap ay nginitian lang. Mukhang mas close na nga ngayon ang mga kaopisina ni Echo. Effective ang Bora conference outing nila. Ginala ko ang mga mata ko. Ayun, si Echo ngayon nakaupo. Nakakulot na naman ang kanyang noo habang nakatingin dun sa may kanan. Ano na naman bang problema? Nang medyo nakalapit na ako, nakita ko may kumakausap sa kanya. Isang babae. Naka super short shorts at sando. Naka shades pa. Take note. Obvious sa mukha ni Echo na naiirita na siya dun sa babae. Pero parang hindi naman nakahalata ng girl kasi salita pa rin ng salita. So, what do you think? Tonight at 7? Narinig kong sabi ng girl kay Echo. Anong meron mamaya? Echo, sabi ko. Kaya napatingin siya sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Mabilis siyang tumayo at pumunta sa harapan ko. Bakit ang tagal mo? Nakakunot kilay niyang sabi. Sorry. Hindi kasi kita kaagad nakita eh. You again? Napatingin naman kami nung magsalita yung girl. Lumapit siya sa akin at tinignan ako mula ulo hanggang paa. May problema ba? Singit naman ni Echo. Parang natauhan naman yung girl na kasama pa pala namin ni Echo. Ngumiti siya ng kanyang sweetest smile. Oh, nothing. Nothing important at all. Then habang nakangiti, hindi rin nilalapit yung mukha niya sa tenga ko at bumulong siya sa akin. Huwag mo nga palang kausapin ang guest ko. Leave now, before I call the security guards. Well, apparently, hindi lang ako ang nagugulumihan, pati si Echo. Kilala mo ba siya? Tanong sa akin ni Echo. Ha, hindi naman. Bakit kinakausap ka niya? Ewan ko. Hindi ko nga alam kung sino ba yan. Mukha siyang familiar, pero hindi ko naman talaga siya kilala. Nakita ko na ba siya before? How dare you? Pabulong na sabi naman sa akin ng babae. Then, gumiti ulit kay Echo. Please. Don't mind her, Rico. She's just someone I met this morning. Rico, may ganun kaagad na nickname. Echo, kilala mo ba siya? Bumulong din ako kay Echo. Hindi. Bakit kinakausap ka niya? Ewan ko. Hindi naman pala namin kilala to. May nickname pa. Singit the girl, tapos tinanggal niya ang kanyang shades. I'm Caitlin Regency. Does that ring a bell? It should. Ako lang naman, ang eredera ng Regency Hotel na to. It's my fault for not introducing myself earlier. Akala ko lang kasi, kilala na ako ni Rico since my family is the owner. Siya pala yung taas kilay girl na nakilala ko kanina. Ngumiti naman siya ulit kay Echo. Pero si Echo naman, tumango lang. Tapos, tumingin na ulit sa akin. Let's eat. Sabi sa akin ni Echo. Tapos naglakad na siya pabalik sa table. Sumunod na rin ako. Pinigilan naman ako ni taas kilay. Caitlin. Sandali nga. Bakit ba kasi nandito ka pa? You're not even a guest here. At paano mo nakilala si Rico? Hindi niya pala alam na guest din ako ng hotel. Kaya pala, pinapalis niya ako kanina pa. Akala niya, binibentahan ko lang siya ng painting. Actually, napatigil ako kasi biglang may tumawag sa akin. Kasi, isa sa mga wives na nakakwentuhan ko before ang lumapit sa akin. Ahay, ngumiti ako sa kanya. Kumusta kayo ni Mr. Tan? Kayo ha? Kaya pala. Hindi ka na namin nakitang lumabas ng kwarto. Masyado kayong busy. Sabi ng wife sa akin. Ngumiti na lang ako sa kanya. Alam mo na. Sabi nga sa amin ni Beth, nung pumunta siya sa kwarto niyo, wala pang suot at t-shirt si Mr. Tan. Saan pala? Ako na lamang ang pumunta. Nagulat nga din ako nung nagtanggal siya ng t-shirt eh. Bigla na lamang niyang hinubad, kaya hindi ko na napigilan. Sabi ko sa wife, wow, talaga. Hindi ba siya talaga mapigilan? Nakuha.
Hindi lang pala talaga sa business masipag si Mr. Tan, sabi ni wife, habang nakangiti ng nakakaloko. Hindi ko naman talaga napigilan magtanggal si Eko ng t-shirt kasi bigla na lang niyan sinuot sa akin.